Hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's a cloudy day and it's the perfect time for us to groom our succulents. From this angle, makikita ninyo na parang they are very neat and parang walang mga wild plants growing sa kanilang mga pinaka-pots. But actually, if we're gonna be having a close-up ng ating mga succulents, napakadaming unwanted plants or mga grass ang tumutubo sa kanilang mga pinaka-pot. So, for example, punta tayo dito sa likod na part. I have here yung ating big pot ng ating Choco Moonstone. But sa pinakadulo na part, we have this unwanted plant na tumubo. I remember parang just few months ago, napakaliit lang nito. But since it's continuously raining, nagsilakihan na nga siya. And even na nagkaroon na rin siya ng flower. Pero to be honest, maganda yung flower niya kaya hindi ko siya tinanggal for quite some time already. Pero for today, we're gonna be removing it kasi nakukover niya na nga or it's blocking yung sunlight na para dapat dito sa ating Choco Moonstone. Kaya we have to remove this. Ayan, so aside from this plant, meron din tayo yung mga parang grass na ganito. Literally, these are parang mga wild grass lang na tumubo. So, we can actually simply uproot them kasi maliit pa lang naman siya, but we have to be extra careful na baka naman ma-uproot rin natin yung iba nating mga succulents. But in cases na ganito na nga kalaki yung ating mga grass sa ating pot ng succulent, definitely hindi na siya basta-basta ma-uproot and we need to cut it para naman hindi masira yung ating mga succulents kasi probably root bound na rin ito, nakakapit na rin yung kanyang roots sa pinaka-soil and roots ng ating mga succulents kasama nitong ating Nevada here. Kaya it would be better if we will just cut itong ating mga unwanted plants na tumubo dyan. So, we have here yung ating variegated titubans din. Sa pinakailalim niya, nag-start na magkaroon ng mga small growth yung ating mga plants. But, it's best to remove them as early as now kasi pag lumaki pa itong mga ito, definitely mas mahirapan tayong tanggalin sila. I have here an example, yung ating elegans. So, madami na akong natanggal sa kanya, but look at this. If we will be lifting it like this, ayan o, kayang-kaya niya nang buhatin yung pot mismo. This is a Shavayana pink frills. Definitely, tatanggalin natin itong mga green na yan. So, mabilis lang naman silang tanggalin. Literally uprooting them since hindi pa naman masyado nakakapit yung kanilang roots sa pinakailalim ng ating mga pots. So, before we completely groom them or remove itong mga grass na to, let me show you yung mga plants na tumutubo sa kanila. This one naman, yung ating mga aloes and haworthias, nandito sila sa parang shaded area, sa pinakagilid nitong ating succulent setup. And we have here yung parang fern na ayaw ko siyang tanggalin kasi I really wanted to grow a fern dito sa ating pinaka-rooftop. Kaya definitely, I will just be transferring this into its own pot. But for the rest, I'll show you ito na literally, hindi mo na alam kung ano ba yung nakatanim dito, succulents ba or itong parang mga wild grass na ito. So, we will be removing this one kasi yung parang arrangement natin here is not healthy anymore. Ayan, so this is the reality. Hindi naman puro healthy plants lang yung makikita ninyo sa ating rooftop. Meron din tayo nitong mga succulents na hindi masyadong healthy kasi napabayaan sila or they were ignored for quite some time already. Kaya let's try to kumbaga
fix the problem by removing itong mga ito. So let's start with this variegated mini bell. Ayan o, diba? Imagine, mabigat itong pot na ito but talagang kayang-kaya natin siyang buhatin dito sa grass na hinahawakan ko. Definitely, we need to cut this. Ayan, so medyo makapal na rin yung kanyang pinaka-stem sa ilalim. Kaya, the best option is to cut it nga. So, hindi natin siya completely mapapatay kasi definitely in several weeks tutubo na naman ito. Pero as early as now, mas maganda nga na i-groom or tanggalin natin itong mga ito. So, it's really part of the maintenance ng ating mga succulents, and for me, I really enjoy doing this one kasi hindi naman everyday, parang every 3 or 4 months ko lang naman siya ginagawa. So, depende na rin sa time na meron ako. Pag minsan kasi sobrang busy kaya hindi ko talaga sila natatanggal. Pero sa ngayon, since I do have the time, ayan, I will be removing all of this ng minsanan para before na tag-ulan, matanggal na natin silang lahat kasi when it rains, talagang mas mabilis tumubo yung ating mga grass na yon. So, itong ating Choco Moonstone, I don't want to remove this pero kailangan na natin siyang tanggalin for us to give more room para sa ating growing Choco Moonstone. Ayan, so parang 3 or 4 months old na itong plant na ito. And ayan, finally natanggal na natin siya. It's also important na tanggalin na rin natin yung mga dried or dead leaves na meron tayo sa ating mga pots. So, both yung ating mga succulent leaves and yung mga plants na previously nating tinanggal. So, in just several minutes, ganito na kadami yung natanggal nating mga kung ano-anong plants na tumubo sa ating mga pots. But definitely, madami-dami pa tayong tatanggalin. Pero yung mga maliliit na lang yung naiwan. So, for example, ito yung ating pink frills. Ayan, hindi ko pa siya completely natanggalan. Meron pa tayo yung mga maliliit dito. Pero, ayan, literally uprooting them na lang. So, ayan lang yung ating pag-groom ng ating mga succulents. Definitely, dapat ginagawa natin ito often so as we won't be attracting yung ating mga pests sa ating collection. Ayan, so anyway, that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.